I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, sa pagbabalik ni Hajun sa Divine Cult ay nakipagkita siya sa iba't ibang mga tao kabilang na si Soyeon Sim at Ho Yosong. Dahil sa mga kumakalat na tsismis na may plano ang ikatlong batang Panginoon na patumbahin ang ikapitong batang Panginoon, nagpa siya si Hajun na bisitahin ang ikapito na si Cheomin. Sabik na sabik si Cheomin sa kanyang pagbabalik, kaya't niyaya siya ni Hajun na maglakad-lakad at bumisita sa tahanan ng unang batang Panginoon, si Jin Guanyong. Ngunit pagdating sa bahay ni Jin Guanyong, sumabog ang galit ni Hajun. Habang sila ay nasa labas ng tahanan, nagsimula siyang magsisigaw at kumuha ng atensyon, isang hakbang na tila hindi inaasahan ng mga naroroon. Gumamit siya ng napakalakas na demonic energy upang sumigaw. Umalangaw ito sa buong tahanan, parang isang malakas na kulob na nagpayanig sa lupa. Halos mabasag ang tainga ng mga gwardya at manunood sa tarangkahan. Nang inag ang kanilang mga tuhod, at ang ilan ay napaluhod, hawak ang kanilang mga ulo sa sakit at takot. Sabi ni Hajun, "Hoy! Alam kong naririnig mo ako. Lumabas ka na at mag-usap tayo." Kasabay nito, maingat niyang tinakpan ang dalawang tainga ni Cheomin upang hindi siya maapektuhan. Mula sa loob ng pintuan, nagsalita si Jin Guanyong, "Aniya, ang ingay naman." Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit tila nag-uumapo sa tiwala sa sarili. Habang papalapit siya sa tarangkahan, damaloy ang napakalakas na chi aura mula sa kanya, nagwawala gaya ng isang bagyong sumasalanta. Kahit hindi pa siya tuluyang lumalabas sa pintuan, ang bigat ng kanyang presensya ay naging sapat upang matangay ang hangin at magkalat ang alikabok. Ang mga gwardya, na ngayoy halos maubusan ng hininga, ay napilitang umatras, hawak ang kanilang mga sarili upang hindi tuluyang bumagsak. Naging matalim ang tingin ni Hajun, at naging alerto ang kanyang katawan. Ramdam niya ang kakilakilabot na aura ng disipulong hinahamon niya, isang lakas na handang sumabog anumang sandali. Ngunit sa kabila ng tensyon, nanatili siyang nakatayo, matibay at handa sa nagbabadyang komprontasyon. Ang demonic energy sa loob niya ay nag-aalab, naghihintay ng tamang sandali upang sumabog. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng mansyon, at isang nakakatindig balahibong katahimikan ang bumalot sa lahat. Lumabas mula sa tarangkahan ng isang matikas na lalaki na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Jin Guanyong, ang unang batang Panginoon, kasunod ang kanyang mga gwardya. Tiningnan niya si Hajun ng may halong inis at pagkagulat. Narinig ni Hajun ang mapait na tono ng tinig ni Jin Guanyong, "Nabalitaan kong ang hilig mong ang palakihin ang mga bagay-bagay, pero kailangan mo ba talagang gumawa ng ganitong gulo?" Ngumisi si Hajun at nagpasaring, "Aniya, hindi kasi ako yung tipo ng tao na nagbabalak ng kung ano-anong pukana sa likod tulad ng isang tao dyan." Malinaw ang kanilang pagkakaiba pagdating sa pakikipaglaban. Nais niyang ipahiwatig na siya yung tipo na makikipaglaban ng harapan at hindi aasa sa mga mababaw at maruruming taktika, gayong ang unang batang Panginoon ang pangunahing suspect niya sa likod ng mga kumakalat na tsismis. Tila nauunawaan ang mensahe sa likod ng pagpaparinig ng ikatlong disipulo. Sumagot si Jin Guanyong, "Tinutukoy mo ba ang mga kumakalat na tsismis na isasakripisyo mo ang pinakabatang disipulo para sa labanan sa pagmamana?" May halong pagkainsulto sa kanyang boses, ngunit walang intensyon si Hajun na hayaang magpatuloy ang mga kumakalat na tsismis. Kahit na para sa kanya, minsan mas nakakatakot pa ang katotohanan kumpara sa mga tsismis. Isang palaisipan sa kanya ang motibo sa likod ng pagpapakalat ng balitang gumagamit ng bata bilang sakripisyo upang magtagumpay sa labanan ng pagmamana. Bagamat alam niyang walang katotohanan ang mga ito, ang epekto ng tsismis ay nagdulot ng pag-iwas sa kanya ng mga tao, dahilan upang mahirapan siyang gumalaw ng malaya sa loob ng divine cult tulad ng dati. Determinado si Hajun na linisin ang kanyang pangalan, dahil kung babaliwalay niya lamang ang tsismis ay mananatili lamang itong problema para sa kanya at baka mas lumala pa ang sitwasyon. Habang naglalakad sila ni Cheomin sa lansangan ng Divine Cult patungo sa tahanan ng unang batang Panginoon, dumami ang mga matang sumusunod sa kanila. Ang tahimik ngunit maingat na kilos ni Hajun, kasabay ng hindi matinag na kumpiyansa, ay nagsimulang magtanim ng pagdududa sa isip ng mga tao. Ang mga tsismis na minsang tiyak sa kanila ay tila nawala ng lakas sa harap ng presensya ni Hajun at ni Cheomin, ipinapakita ang malapit na ugnayan ng dalawang disipulo.
Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa paligid. Mula sa mga manunood, sabi ng isa, "Uy, yun ang ikatlong batang Panginoon." Kasama niya ang ikapitong batang Panginoon. Ibig bang sabihin ay hindi totoo ang mga tsismis? Tanong naman ng isa, bakit kaya siya nandito? Ano ang nangyayari? Ang bawat hakbang ni Hudson ay kalkulado, bahagi ng kanyang plano na isama si Cheomin upang baguhin ang opinyon ng mga tao. Alam niya na ang simpleng pagpapakita ng kumpiyansa at kawalan ng takot ay sapat upang makapaghasik ng pagdududa sa kasinungalingang bumabalot sa kanyang pangalan. Kung magpapakita siya sa mga tao ng mag-isa at parang walang nangyari, mas lalala lamang ang isyong ito. Ano paman, ang opinyon ng publiko ay isang makapangyarihang pamamaraan para sa manipulasyon ng impluwensya. Sa huli, ang biktima lamang ang nalulugi. Kahit kaunting salita lamang ang kumalat sa pagitan ng mga tao, maaaring maipit ang isang tao. Iyan ang kapangyarihan ng kasinungalingan. Naiintindihan ni Hudson ang kapangyarihan ng salita na kung hindi maaagapan ay maaaring magdulot ng pagkawasak sa isang tao. Kaya't para sa kanya, ang pagpapakita ng kalmadong presensya sa gitna ng mga tsismis ay hindi lamang hakbang sa depensa kundi isang tahimik na anyo ng pagsalakay laban sa taong nagpapalaganap nito. Sa depensa ni Jean Guanyong, sabi niya, "Hindi ako ganoong kababaw na tao. Sa tingin mo ba gagamit ako ng ganoong karuming taktika?" Ngunit walang pag-aalinlangang sabi ni Hudson, "Oo." Naging matalim ang tingin ni Jean Guanyong at nagsimulang magpakawala ng isang kakaibang kapangyarihan. Sabi niya, "Tama na ang mga walang kwenta mong sinasabi. Ako ang unang batang Panginoon at ang pinakamalapit sa paggamit ng kapangyarihan ng Great Heavenly Demon Divine Cult. Ang makitang lumalago ang kakayahan ng isang karibal, mas lalo lang akong ginaganahan. Hindi ako isang mababaw na taong susubukan gumamit ng mga tsismis para talunin ka." Habang sinasabi niya ang mga ito, napansin ni Hudson na tila nasa ilalim ng hipnotismo ang mga taong nanunood. Mukhang gumamit siya ng kapangyarihan o isang kakaibang teknik na katulad ng soul capture skill. Naisip ni Hudson, una, kailangan ko munang gumawa ng paraan para maalis ang tiwala ng mga tao sa kanya, kahit na hindi ko alam kung posible ito gamit ang demonic arts. Huminga ng napakalalim si Hudson, tila hinihigop ang lahat ng hangin na kaya niyang higupin sa kanyang baga. Tahimik na inaabangan ni Jean Guanyong ang kanyang gagawin. Bilang sagot sa sinabi ni Jean Guanyong, buong lakas na ibinuga ni Hudson ang boses at aura at sumigaw ng napakalakas, "Ang lakas naman ng loob mo." Kumalat sa paligid ang napakalakas niyang chi aura, halos matangay ang mga gwardyang kasama ni Jean Guanyong at napaluhod ang lahat ng manunood sa tindi ng kapangyarihan. Nang mapaluhod sila, tila nagising sila at nakabalik ang ulirat mula sa hipnotismo. Sabi ni Hudson, "Hindi ko alam kung paano mo nahikayat ang mga tao rito, pero hindi mo na magagamit iyon muli. Ang mga taong naririto ay hindi rin mga mangmang." Kumunat ang noo ni Jean Guanyong, laking pagtataka kung paano nalaman ng ikatlong batang Panginoon na gumamit siya ng isang teknik. Sabi niya sa isip niya, ito ang Shaolin Lion's Roar. Paano niya nalaman ang isang teknik na mula sa Buddhist martial arts? Tumalikod siya at sinabi, "Sumunod ka sa akin." Dahan-daang binuhat ni Hudson si Cheomin habang sumasagot, "Aniya, ayaw kong mamatay dahil lang sinundan ko ang sa isang taong gumawa ng kung anong tsismis na pinakalat sa tahanan niya." Natigilan si Jean Guanyong sa paglalakad at marahan siyang lumingon kay Hudson, ang kanyang malamig na mga mata ay bahagyang nagtataka. Dugtong ni Hudson, walang bahid ng takot sa kanyang boses, "Hindi ako makikipag-usap dito. Pumunta tayo sa Xenia Pavilion." Sa kabila ng tumitinding tensyon, muling bumalot ang katahimikan. Walang salitang sinabi si Jean Guanyong ngunit tumalikod ito, nagsimula ng maglakad patungo sa Xenia Pavilion. Sumunod si Hudson, mahigpit ang pagkakahawak kay Cheomin, habang ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa kanilang bawat galaw, puno ng pagtataka at kaba. Habang naglalakad, mahina ngunit malinaw na sinabi ni Cheomin, "Soryang." Tumingin si Hudson sa kanya at tinanong, "Ano yun?" Habang nakahawak pa rin sa braso ni Hudson, mahinahong sagot ni Cheomin, "Isang kahangalan na talagang naniniwala ang mga tao na sasaktan mo ako. Imposibleng magagawa mo akong saktan." Sabi ni Hudson, "Oo. Marami ring tao ang naniniwala sa tsismis na ito." Tuloy-tuloy silang naglakad, ngunit di mapigilan ni Cheomin na sagutin ang katanungan sa kanyang isip. Sabi niya, "Subalit, may isang bagay akong gustong malaman." Malambing na tanong ni Hudson, "Ano yun?"
Tumigil sila sa paglalakad, at buong kuryosidad na tinitigan ni Cheyomin si Hajun bago magtanong, bakit mo gustong maging tagapagmana? Nagulat ang headmaid sa tanong ng bata at agad siyang pinagsabihan, binibini. Hindi ka dapat nagtatanong ng ganyang mga klaseng tanong. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang headmaid, umupo si Hajun upang pantayan ang taas ni Cheyomin. Hinawakan niya ito sa pisngi ng marahan at may ngiti sa labi, saka sumagot, mayroon akong isang pangarap na gustong tuparin. Ang sagot niya ay simple ngunit mabigat. Tumahimik si Cheyomin at lalong napaisip sa ibig sabihin ng ikatlo habang pinagmamasdan ang maamo nitong mukha. Tanong ni Cheyomin, talaga? Anong klaseng pangarap? Sabi ni Hajun, medyo nakakatakot na pangarap ito para sabihin ko sa'yo. Pero ano paman, upang maabot ko ang pangarap na iyon, kailangan kong maging tagapagmana. Sabi ni Cheyomin, ganun pala. Kung ganoon, ayaw ko nang maging tagapagmana. Habang nag-uusap sila, mula sa distansya, narinig ni Jin Guanyong ang kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay naging alerto, ang kanyang mga labi ay nanatiling walang imik. Ngunit sa kanyang puso, malalim siyang napaisip kung bakit ganon na lamang ang ugnayan ng dalawa at tila nakuha ng ikatlo ang loob ng ikapito. Sinisita ng headmaid si Cheyomin, sabi niya, binibini. Paano mo nasabi ang ganyan kainang bagay gayong ikaw ay disipulo ng Demon Lord? Dapat gawin mo ang lahat ng makakaya mo kung mapagpasalamat ka sa lahat ng ginawa niya para sa'yo. Napalingon si Cheyomin at malumanay na sumagot, pero si Soryang ay disipulo rin niya. Natigilan ang headmaid sa di inaasahang sagot ng alaga. Nauutol na sabi niya, totoo iyon, pero hindi niya magawang dugtungan ang kanyang mga sinabi dahil alam niyang may punto si Cheyomin. Tinanong ni Hajun si Cheyomin, ang kanyang boses ay may seryosong tono, ayaw mo bang maging tagapagmana? Tumingin si Cheyomin kay Hajun at hindi nagdalawang isip na sumagot, gusto ko. Nagpatuloy si Hajun sa pag-uusisa, ang mga mata ay puno ng tanong, Anya, kung ganoon, bakit ka nagdadalawang isip? Bakit gusto mong sumuko? Dahil ba gusto ko rin maging tagapagmana? Saglit na tumahimik si Cheyomin, tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos, bahagyang sumimangot at matamlay na sumagot, Oo, gusto ko talagang maging tagapagmana para kay Sotang, pero hindi para sa sarili ko. Si Sotang kasi ay isang mabuting tao, isang taong handang gawin ang lahat para sa akin. Pero, hindi yun ang pangarap ko. Si Sotang ay ang headmaid na matagal nang nag-aalaga kay Cheyomin. Mababakas ang kalungkutan sa mukha ni Cheyomin nang sumagot siya, kaya tumalikod siya upang subukang itago ito. Bumaling si Hajun sa headmaid at pinagalitan ito, gets mo na ba ngayon? Ito ang klase ng taong pinaglilingkuran mo, pero pinagpipilitan mo sa kanya ang mga kagustuhan at expectations mo. Ang mga salitang iyon ay matalim na tumagos kay Sotang. Naramdaman niyang tila tinatamaan siya sa bawat salita, at namula ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Halatang nahirapan siya sa sinabi ni Hajun, kaya't tumugon siya nang nauutol pa rin, hindi iyon ang intensyon ko. Kaya lang, habang nagsasalita siya, nanginginig ang kanyang boses kaya minabuti niyang manahimik na lamang, hindi alam ang isasagot. Hindi niya madugtungan ang kanyang sinasabi dahil alam niyang wala siyang may dahilan. May bakas ng pagsisisi at kalituhan sa kanyang mga mata. Napatingin si Hajun sa bata. May malasakit sa kanyang mga mata ngunit may halo ring pagkadismaya dahil sa pakikitungo sa kanya ng headmaid. Sabi niya sa isip niya, akala ko siya ang pinakamalapit na katulong sa kanya. Pero hindi niya pa nakikita ang pinagdadaanan ng kanyang alaga. Wala siyang magawa kundi pasanin sa kanyang maliliit na balikat ang mabigat na pressure na dulot ng labanan sa pagmamana. Kalaunan, nagsimulang pamatak ang ulan sa Divine Cult, sakto sa pagdating nila sa Zinnia Pavilion. Nang makarating sila, nanlaki ang mga mata ng may-ari at mga tauhan sa pagkagulat. Nanginginig na sabi niya, ang ikatlong batang Panginoon, ano pong ginagawa niyo rito? Habang karga-karga si Cheyomin, nakangiting sagot ni Hajun, matagal na rin mula nang huli tayong magkita. Mas maganda na ang lugar na ito kaysa dati. Mukhang nag-invest ka ng pera dito. Maghanda ka ng inumin para sa dalawa at anumang pagkain na para sa bata. Naging aligaga ang buong Zinnia Pavilion dahil sa pagdating ng mahahalagang bisita. Nagmamadaling sigaw ng may-ari, lahat kayo. Narito ang mga batang Panginoon at ang binibini.
Ihanda nyo ang pinakamasasarap na pagkaing meron tayo. Ang buong pavilion ay agad na naging abala sa pagdating ng mga batang Panginoon, at ang lahat ay mabilis na kumilos upang matiyak na ang lahat ng kailangan ay may handa para sa kanilang mga bisita. Ang usapan sa paligid ay puno ng magkahalong pagsabik at kaba dahil hindi maaaring magkamali, kaya ang bawat isa ay masigasig na nagtrabaho upang makapaghandog ng pinakamataas na kalidad ng serbisyo at pagkain. Di nagtagal, inihain nila ang masasarap na putahe, mga specialty na bihirang matikman ng ordinaryong tao. Sa isang bilugang hapag, nakaupo ang tatlong batang Panginoon, bawat isa ay tahimik na nagmamasid sa isa't isa, ngunit may mga matang puno ng determinasyon at tensyon. Binasag ni Jean Guanyong ang katahimikan at nagkomento, "Malapit ka yata kay Yomin." Sabi ni Hajun, "Well, masasabi mong ang ganon." Tumingin ni Che Yomin kay Jean Guanyong at sinabi, "Niligtas niya ako." Sabi ni Jean Guanyong sa isip niya, mukhang tinutukoy niya yung panahong tinangka ng ika-4 na batang Panginoon na patayin siya gamit ang lason. Hindi maitatanggi ni Jean Guanyong na may mga bagay na hindi niya alam tungkol sa lalim ng relasyon ng ika-3 batang Panginoon at ng ika-7 batang Panginoon bunga ng insidente sa nakaraan. Ngunit dahil sa pahayag ng batang babae ay mababakas na nakuha ng ika-3 ang kanyang loob at respeto. Malinaw na tinatanaw ni Che Yomin ang utang na loob kay Sor Yang dahil nailigtas nito ang buhay niya noon. Matalim na sabi ni Jean Guanyong, "Akala ko ba ayaw mong maging tagapagmana? Kung gayon ay umalis ka na rito. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga may pahintulot. Dahil sumuko ka na sa laban, tinapon mo na ang iyong karapatan na makapunta rito. Umalis ka na." Napayuko si Che Yomin at bagamat naluluha, malungkot sa sabi niya, "Sige. Kung gayon ay aalis na." Ngunit pinutol ni Hajun ang kanyang pagsasalita at sinabi, "Ayos lang. Hindi mo kailangang umalis." Nagpatuloy lang siya sa pagkain ng noodles, hindi iniinda ang sinabi ni Jean Guanyong. Sinubukan niyang pagaanan ang pakiramdam ni Yomin at casual na sabi, "Sinong kakain ng lahat ng ito kung aalis ka? Kumain ka ng marami." Ngumiti na muli si Che Yomin at masayang sabi, "Sige." Ngunit lalong naging masama ang tingin ni Jean Guanyong at may pagbabantang sabi, "Binabaliwala mo lang ba ang sinabi ko?" At dahil dito, hindi na nakapagtimpi si Hajun. Binagsak niya ng malakas ang gamit na chopstick sa mesa at inis na sinabi, "Pambihira. Ayoko talaga sa ugali mo." Napatayo si Hajun at sinabi, "Ikaw, pati na ang iba pa, bakit ba ang sama ng pakikitungo niyo sa isang maliit na bata? Hindi niyo dapat ganito ay trato ang isang bata." Samantala, tahimik na pinapanood ni Che Yomin ang ika-3. Hindi niya mapigil ang maluha dahil na-touch siya na pinagtatanggol siya ng kanyang kuya. Napabuntong hininga si Hajun at napapikit, halatang napipika na sa ugaling pinapakita ni Jean Guanyong. Tila napagod na siya sa mga paligoy-ligoy, kaya't mariin niyang sinabi, "Mukhang wala na akong pagpipilian. Mas mabuting tapusin ko na ito agad bago pa lumala ang mga bagay-bagay." Takang tanong ni Jean Guanyong, "Ano?" Seryosong sagot ni Hajun, "Tapusin na natin ito dito." Naguguluhan pa rin si Jean Guanyong, hindi maunawaan ang tunay na intensyon ni Hajun. Hindi niya alam kung anong hakbang ang susunod mula sa kausap. Ngunit sa mata ni Hajun, kumikislap ang matinding determinasyon. Tumingin siya kay Jean Guanyong ng diretso, at mapanghamong sinabi, "Piliin na natin kung sino ang magiging tagapagmana." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa paligid. Tila lalong lumamig ang hangin sa silid, nagbabadya ng isang matinding laban. Samantala, sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan, naglalakad si Guan Pyong, ang mga ugat sa kanyang mukha ay namumuo, tanda ng nangingit-ngit na galit, mabilis ang kanyang mga hakbang, at ang kanyang boses ay parang sisabog sa matinding galit. "Nakakainis, ngayong araw na ang huling pagkakataon na sasabihan ako ng ibang tao kung ano ang gagawin ko, pagkatapos kong ligpitin ang ika-3 batang Panginoon, ikaw naman ang susunod." Unang batang Panginoon, ang malupit na plano ni Guan Pyong ay umuukit ng mas madilim na landas habang siya'y naglalakad patungo sa kinaroroonan ng 3 batang Panginoon, ang Xenia Pavilion, ang lugar na magiging saksi sa isang hindi inaasahang pagtutuos. Ano kaya ang mangyayari sa Xenia Pavilion sa pagitan ng ika-3 at unang batang Panginoon? At ano nga ba ang binabalak ng ika-2 batang Panginoon na si Guan Pyong? Abangan sa susunod na kabanata.